Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong pinirmahang administrative order ng Pangulo at executive order. Kumbaga related po ito Kasi dun sa administrative order, may ipinag-uutos. Yung executive order, meron namang nililimitahan. Sino lang yung makakatanggap ng ganitong benefits, no? At yang nga pong mga order na yan, lalo na yung administrative order, ay ikinatuwa ng ilang mga senador at meron namang senador na umaalma. At ganun din po, sino po ang nawalan ng benepisyo dito, yung naapektuhan ng administrative order at executive order. At wala pa yatang isang araw na ilabas ito sa official gazette ng bansa para tuluyan na pong maipalabas, maisa publiko. Meron ng violator. Mamaya may video po tayong nakita. Ipapakita ko sa inyo. At tiyak ito, masosoplak ito kung totoo man na ito ay isang mataas na opisyal. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa ating mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, doon po sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat. Tulad po ni Miss Kaluyal Wanabet, talagang super supporter po siya. No, siya po ay nagbigay ng super thanks. No, may God bless you and sana how many times pa ibalik ng Diyos sa inyo yan, no? Continue supporting us, mga small time vloggers lang po. Subscriber update, nasa 27,500 na po tayo. Konting push na lang, aabutin na natin ng 30K subscribers. Okay, ganun din, pasalamat po tayo sa ating mga katuwang, mga kaibigan natin dito po sa mundo ng social media, lalo na po dyan, lagi natin silang kasama sa ating video premiere dyan po sa chat box, tulad ni Ate Marie Chris Hernandez na taga North Carolina, si Elora Liz at sa kanyang Mr. Right and Left, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, si Kaluyal Senchang, nadagdag po si Kaluyal Senchang, na pare-parehong mga taga-Japan, si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, si Mami B, si Ate Mighty Baisa, si Twiller Wilfred, Rebecca Lagmay, Ninita Umali, Nilda Arceo, RN 2 cents, si Sam D na pasulpot-sulpot, si Danny Reynado, Hattori, si Lola Carclea, no, na nagsiselebrate pa rin ng kanyang birthday. Walang katapusang birthday po yan kay Lola. Pagbigyan na natin. At si Hattori. At doon din po sa mga nagpapa-shout at sa mga bago nating subscriber, tulad po ni Miss Bing Wade, no? Sabi niya po dito sa kanyang comment, "Hello Sir Talkies, good evening sa'yo. New subscriber mo, watching from Angeles, Pampanga. Nakakatuwa ka kasi mag-vlog. Diretsahan lang." Ay, salamat naman po Miss Bing Wade, no? Enjoy po kayo dyan sa Pilipinas. Ingat-ingat. Mag-hydrate ng mag-hydrate kasi super init po, no? Talagang nagbabago na ang klima ng mundo. Climate change, ika nga po, no? Maraming salamat po sa mga nagko-komento sa ating video and God bless you all po. So tuloy na po tayo dito sa ating topic. It's all about Administrative Order number 18 and Executive Order number 56. Pero bago ko ituloy ito, i-call out ko lang po ang PCO, itong Presidential Communications Office, no? Kasi meron po kayong dalawang post dito sa inyong official Facebook page. Ang ano pa niyan, title unahin ko tong Administrative Order 18. PBBM prohibits government officials personnel from using sirens and blinkers. Tapos may nilagay po kayong dyan, read, may link. Nung kinlik ko po yung link,
ang nakalagay dyan, pumunta po sa pco.gov.ph/AO-18. Alam nyo kung ano yung AO na nilagay nyong link o ni-redirect ninyo, ha? Ang tanga-tanga nung kumuha ng link na to, pakisabi dyan, no? Madali namang baguhin nyo yan sa inyong editor ng inyong website, no? Alam ko po yan kasi gumagawa po ako ng website. Link lang, hanapin nyo maigi yung link. I-direct ninyo sa official gazette kasi nung kinlink ko tong nilagay ninyong AO18, alam nyo kung anong lumabas? Creating Philippine Organizing Committee for the Conduct of the Philippine Participation to the International Exposition Yesu Korea 2012. Ha? Yung inyong baka lasing yung baka lasing po yung inyong editor. Pakibago nyo yung link. I-redirect nyo lang naman yan sa official gazette, hindi nyo pa magawa. Napakasimpleng command. One line of command lang yan. Di ba? Yung tag na A. Gagaguhin nyo ang mga Ito pa isa ha. Yung link naman ng EO56. Sinabi nyo, PBBM issues EO regulating the issuance of low number protocol license plate to government officials. Nung kinlink ko yung link, alam nyo kung anong lumabas, PCO? Ha? Ito, galing pa kay Panot. It's all about the tax returns. Ha? Pakiayos. Napaghahalata kayong mga tanga. Yung iba dyan. Ha? You are not verifying properly. Basta link na lang kayo ng link without verifying the link. Sinasadya nyo ba yan o nagkamali lang kayo? No? Either of which. No? Very kayo, very lax. Sa akin, hindi kayo papasa, makakarinig talaga yung naglagay ng link dyan. You are misleading the people. Okay? PCO, Secretary Garapil, ano ba yung mga na-hire mo? Mag-hire ka ng competent. Yung magtatrabaho ng diligently. Ako nga na programmer developer ng website talagang sinisigurado ko na walang magkakamali. Double, triple checking. Ang dali-dali naman ang trabaho nyo. Nandyan naman yung code. May mga text editor kayo. Napakasimple niyan. Bakit? Ambiguous ba? Sobra bang walang, anong tawag dito? Walang flow yung programmer o developer? Ayusin nyo to. Babalik-balikan ko to. Pag hindi nyo to inayos, i-call out ko kayo ng i-call out. Pero nyo, naglagay kayo ng link, pero yung link it's not related to the topic. Bobo. Nasabi nyo na naman, nagmamagaling ka na naman to. Kasi talaga naman, tingnan nyo. Diba? Kinlink ko kinlink ko. Iba lumabas, tax returns ng EO56, pero sabi, regulating low numbered protocol license plate. Nung kinlink ko yung link ng AO18, ang sabi, about sa Jeju Korea. Ang pinag-uusapan yung administrative order na bawal na ang wangwang. Anong relationship nun? Di ba anong mababanggit mo? Ang tanga naman ito. Kaya kayo napupulaan no? Dali-dali ng trabaho nyo, magpo-post na lang kayo sa website, hindi nyo pa alam gawin. It's just a simple hashtag A, o tag A, tapos hanapin mo yung link, i-direct mo siya sa official gazette. Nakita ko nasa official gazette of the Republic of the Philippines, no? Bobo. Tanga-tanga naman nung developer niyan. Kung ako sisantihin ko yan. No? Nagbibigay kayo ng information. Ang nangyari, misinformation. O sinong pupulaan yan? Kita nyo na nga, ang daming bashers ng Pangulo. Kasi tatanga-tanga pa kayo, lalaki ng sahod ninyo. Diba? Ayusin nyo maigi trabaho ninyo. Kung maayos ang trabaho ninyo, di pupurihin kayo. Kaso hindi. Diba? Yung pong administrative order number 18, ang sabi po dyan sa Politico, no, yung article nila, wala na ulit wangwang. No? Ibig sabihin, hindi po yung wala nang inchik. Hindi po yan si Wang Wenbin. Kung baga, pag binaliktad nyo daw yung wangwang,
Wala na ulit ngaw-ngaw. Ay nako, hindi mangyayari yun kasi ang daming ngumangaw-ngaw dyan, lalo na yung asong ulol na baliw dito sa LA, yung hindi makaharap sa samon sa kanya. Patuloy pa rin siyang ngumangaw-ngaw. Oh. Marcos bans government official from using sirens, blinkers. Ayun po yung nilalaman ng Administrative Order number 18. Okay? So tandaan ninyo, hindi po yan wala nang inchik. Bakit sinabi dito sa balita, wala na ulit? The word ulit. 'Di ba? Meaning, yan ay nagawa na dating executive order or AO number. Ibinabalik lang ng Pangulo. So sabi nila, no, base sa ating pagsasaliksik, ito pala ay ipinagbawal na ni Panot. Ha? Ngayon, nung nawala na si Panot, naging wardi-wardi na kay Digong, no? Nawala. Binalik nila yung wangwang. Yung mga privilege, ayan. Ha? Tingnan nyo yung quote card na yan, impact leadership. No wangwang is back. Kasi itong si Panot, yan, pinirmahan niya. Ha? Nung nawala na si Panot, pumalit si Prime Minister ni Baal Duterte, ayun, yung mga kakampi niyang mga salaula, gamit ng blinkers, gamit ng wangwang, ayun, nagkandaan-kanda, trapiko. Isa sa dahilan ng Pangulong Bongbong Marcos yan, na inaabuso, mga abusado, maski na hindi dapat magkaroon ng blinkers, wangwang, at mga plate numbers, inaabuso, pinipeke. Siyempre, yung mga polis, yung mga traffic enforcers, pag nakakita ng sirens and wangwang, tapos yung plate number, government official, okay na, dito na, patatabihin na. Privilege, entitled. Maski na hindi naman. Dapat dyan, kung merong siren, wangwang, tapos yung plate number kabilang doon mamaya sasabihin natin, pahintuin mo na. Police or traffic enforcer should be mandated to stop those sa daan, to verify, no, yung veracity ng license plate number nila. Kung talagang authorized sila na magkaroon nun. Mamaya, hindi pala, peke pala. Sino lang ba ang dapat na magkaroon ng mga license plates na yan? Mamaya, malalaman natin. Di ba? Kasi yung iba, gawang rekto. Minsan yung iba, panyero, panyera, kaibigan, kumadre, kulasusi. Ayun. Nabigyan ng numerong ganito. Okay na, sige, bigyan mo na ng wangwang yan. Ngayon, binalik ni Pangulong Bongbong Marcos yung ginawa ni Panot. Ano naman ang magiging sasabihin dyan ng mga Duterte despicable supporter? Wala, talagang dilawan yan si Bongbong. Tingnan nyo, binalik yung ginawa ni Panot. Kung maganda naman, ha? Kasi puro kayo kulay, no? Tirahin natin yung kulay kung mali talaga. Yun! Tirahin natin yung kulay ng politika nila kung wala silang nagawa para sa bayan. Tirahin natin yung kulay ng politika nila kung puro lang sila pasasa, korupsyon, puro daldal, puro papotops, puro paepal, yun ang tirahin natin. 'Di ba? Pero kung may maganda namang silbi para sa bayan at sa mamayang Pilipino, why not? Nakita ng Pangulo, kung nakita nyo yung sa RTBM, ha? Na meron pa silang command conference ba yun? Tawag doon, no? Nag-conference sa isang malaking gymnasium, ha? Para lang marinig ng publiko, ma-voice out ng public ano yung concern nila sa traffic kasi sobra po talagang traffic. Lalo na dyan sa Metro Manila. Congested no? Ang liit-liit na daan tapos kino-compress pa. Nandiyan pa, makita mo yung mga vendors, hindi marunong sumunod sa batas trapiko yung mga sasakyan, pati mga tao. Pag sinabing bawal tumawid dito, nakakamatay na, ang laki-laki na ngang sign, tumatawid pa rin, may overpass naman o may underpass. Kasi mataas kakapagod. Kasi ang lalim baho ang init tapos yung mga bus, siyempre, kita-kita, di ba? Bahala na, ganun. Yung mga traffic enforcers naman, mga lousy.
Hindi pa rin nawawala yung, oh sir, baka naman. Di ba? Ganon. Pero kudos po dun sa mga traffic enforcers natin dyan sa busway, ha? Yung nahuli si Chavit Singson. Huwag kayong mag-sorry. No? Huwag kayong mag-sorry dun sa nahuli ninyo. No? Alam naman nila eh. Na bawal pero dumaan pa rin doon, sorry. Sabi nyo lang, ticket mo, o yung ticket, driver's license, ayan, o, go. Ganon. Mamaya may papakita ako sa inyo. No? Kudos po doon, ha, MMDA, ha. Ganyan. Patupad nyo ang batas. Dahil poprotektahan naman kayo ng inyong mga boss kung hindi kurap. O si Chavit, bayad daw siya. Tapos, magre-reward pa daw siya doon sa MMDA ba yun? Tama ba? MMDA, yung 100,000? Oh, ayos yun ha, Chavit. Pero, may blinker ka sa kawangwang. Tanggalin mo yan. Di ka naman official. O, di ba? Ayun ang sinasabi natin. Na minsan, ginagamit ng mga hindi dapat gumamit. Inaabuso. So, minsan yung mga politiko, inaabuso rin. Pinapagamit sa mga kaibigan, sa mga kung sino-sino. Di ba? Okay lang kung ikaw, senador. Kaya nga, senador, hindi mo sinabing your family. Hindi pwedeng gamitin ng asawa mo yan. Magsa-shopping. Bibili lang ng Hermes dyan sa Greenbelt, wang-wang ka pa? No. Di ba mga kababayan, tama, mali. O, gagamitin ni Kula Susi. Naku, nandun na yung ano ko. Nandun na siya. Late na ako. Bisa nga, gamitin mo. Doon sa tagpuan. Room number. O, alam nyo na yun. Room number 13. Di ba, Ai Chang? Room number 13. O, ano yung room number 13? Numero ni Judas. Tawa-tawa na naman tayo dito. May magagalit na naman. O, yung sabi ng politiko, ulitin natin. Wala na ulit wang-wang. Yan. Sana, masabi rin natin ito kay Wang Wenbin. Wala na mga wang-wang. Ano yon? Chikwa. Masabi rin natin sa mga Duterte despicable supporter. Wala nang ngaw-ngaw. Di ba? O, yan. Sabi din dito, Administrative Order number 18. Maganda mga kababayan, basahin natin yung Administrative Order na yan. Kasi dinownload ko po eh. Ito. Ha? O, PCO, nakita ko sa Official Gazette of the Philippines. Wala doon sa nilagay yung link. Mga gunggong. Ayan. Ayan po. By the President of the Philippines, Administrative Order number 18. Prohibiting government officials and personnel from using sirens, blinkers, and other similar signaling or flashing devices. O, tingnan nyo ha. Hindi lang siya sirens, hindi lang blinkers, kundi other form or similar signaling or flashing devices. No? Okay? So, nandito yung mga whereas our Section 1 of Article 11 of the Constitution provides that public office is a public trust and that public officers and employees must be at all times be accountable to the people, serve them. Ibig sabihin dito sa Article 11 of the Constitution is reminding the government employees that they are accountable for their actions to serve their constituents with responsibility. It is an utmost be a public trust. Okay? Whereas Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees declares it's a policy of the state to promote high standard in ethics in public service. PD number 96 series of 1973. This is Apulakay pa yan. Prohibited the use of attachment of any siren. O yun naman pala. Ayun naman pala. Hindi naman siguro ni-repel itong PD number 96 series of 1973. Remember? Ha? Marcial Law era yan. Why did not they repel this? Di ba? Meron bang kautusan si Digong na repelling this one? Superseding the PD number 96 series of 1973? Yan, no? Prohibit the use of attachment of any siren, bell, horn, whistle, or similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound including dot lines, blah, 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 blah. Huh? And devices to any motor vehicle
to any motor vehicle. Ayun ang sabi ng PD 96 series of 1973. Except, maliban, sabi dito, maliban sa motor vehicles designated to use for official use by the Armed Forces of the Philippines, PMP, NBI, fire trucks, and hospital ambulances. So, hindi ni-repel ito kasi ginamit pa eh. Di ba? Hindi siya yung, wala na yung PD number 96. Di ba? So, ibig sabihin, itong mga government officials, they are disregarding the law. Kasi hindi ni-repel eh. Nakukuha nyo yung point ko. If they know this one, no, dapat yata sa lahat ng government employees and officials, ipaalam lahat yan, pabasa yan, parang mag-test ba? No? Kasi siguro sa civil service exam, sandali-dali lang mag-exam. Mga politiko, hindi naman nag-aano yan. Basta tumakbo na lang ng politiko yan eh. Di ba? Ito pala meron no. May precedent ng batas na ginawa ni Apo Lakay. PD number 96, series of 1973. Nandyan. Tingnan nyo ha. Bawal. Tapos sino lang ang pwedeng gumamit nun? May exemption. PNP, AFP, NBI, mga fire trucks at mga ambulansya. Diba? So dito yung mga whereas na ito, pinapaliwanag lang sa kanila sa mga government employees and officials, no? Na obserbahan ninyo ang proper decorum sa daan, no? Ito pa, it has been observed that the unauthorized and indiscriminate use of sirens, blinkers, and other similar signal flashing devices has been rampant. Kaya ito, ibinalik ulit yung bawal na ang wangwang, kinakailangan pang magkaroon ng administrative order at executive order para lang lalong ipangalandakan sa atin na meron palang Presidential Decree number 96 series of 1973 nung panahon pa ni Apo Lakay na pinagbabawal na ang attachment of siren, bells, blinkers, or whatever have you that disrupts sa trapiko. Ang daming nilagay dito. Pero hindi yan, alam to ng mga mambabatas o yung mga sobrang di lang nila alam kasi hindi man sila mga lawyer, hindi nagbabasa ng mga batas. 'Di ba? Kung alam lang nila ito, ipangangalandakan nila yan. O kayo dyan sa LTO, kung alam nyo yan, Department of Transportation, o ikaw, Jaime Bautista, do you know this? Na meron palang PD? Batas yan. Diba? Presidential Decree. Kasi kung itong walang ganito, ni-repel ito, talagang walang batas na nagsimula na pa noon, hindi ilalagay ito dito. Ang pumirma na ito ay through Lucas Bersamin. And Lucas Bersamin is a former Supreme Court Justice. Diba? Meron pala. Bakit nagbigay pa si Panot na bawal na ang wangwang? Tapos nawala na ulit kay Duterte. Ibig sabihin, talagang mapapatunayan na itong mga mga government officials and personnel, sila pa ang ehemplo ng kagaguhan. Sila ang ehemplo ng lawlessness. Because of what? They are so entitled. Instead of them being an example of accountability, responsibility, integrity, loyalty, efficiency, act with patriotism, justice, and lead modest life. O modest lives, sabi dyan. Yung number 1 na whereas, na dinefine nila sa Section 1, Article 11 of the Constitution. Do you think nung panahon ni Digong, they exemplify this one? They amplify this one? No. Naging palalo sila. Bakit? Kasi binalik No? Ano sabi dito? Yung ika-4 na whereas. 1, 2, 3, 4. It has been observed. Meaning, may mga nag-o-obserba. Past tense It has been observed that the unauthorized and indiscriminate use of sirens, di ba, has been rampant, causing traffic disruptions and unsafe road and traffic environment.
Kaya yung mamamayang Pilipino, walang disiplina pagdating sa trapiko, hindi marunong sumunod sa batas trapiko, simpleng pedestrian lane, simpleng traffic light. Because, sasabihin nila, ginagawa naman ng mga government official yan eh. Ayun, nakita mo, may license plate pang ang number na ganyan. Ayan, wang-wang yan. Eh di gagayahin ko na lang. Instead na dapat ang gumagamit ng mga wang-wang ay yung mga AFP, PMP, MBI, mga fire trucks, mga ambulansya, emergency personnel and vehicles. Eh wala. 'Di ba? Alam nyo ba? Tanungin natin sa mga motorista dyan. Alam nyo ba ang isa sa mga dapat na gawain ng mga motorista, mga driver, na pag nakarinig kayo ng wang-wang ng fire truck o emergency vehicles, di ba dapat mag-pull over sa side? Mag-pull over sa side. Di ba? Alam nyo ba yon? Tinest nyo ba yan? Ayan ba na-encounter nyo ba yan during your driving test? Whether in manual or, tama ba? Written or in manual form? Ako last time I was cruising along sa Highway 86. Hindi ko naririnig kasi malakas yung radyo ko. Bakit clear ang daan, sabi ko. Pansin ko, yung mga kasamahan ko tumatabi na. Pagtingin ko sa rearview mirror ko, andyan ay ambulansya, di ko naririnig. Putik ta, sabi ko. Nandun ako sa fast lane. Cambio ka agad ako dun sa sa right lane. Di na ako pwede sa left lane kasi kanal na eh. Yung mga nandito po sa Amerika, alam na alam nyo yan. Di ba? Pull over. Hindi sa pull over ka ng pulis. Kung hindi, tututukan na ako ng ambulansya. Ang bilis eh. Sabi ko, tingin ka agad ako sa kanan kasi blind spot ang kanan. Sabi ko, pull over ako. Hindi talagang totot. Gaganunin ka. Bubusin na katalaw kayo. Loudspeaker ka pa. You vehicle number license plate blah blah blah. Ang mahirap. Baka isight ka pa ng pulis pag may kasamang pulis. Naku, Diyos ko po. Sabi ko, abala yan. Di ba? Alam ba nila yan sa ating bansa? Di ba? Alam nyo ba yung mga blind spot ninyo? Yung mga iba, narinig ko pa nga yung mga motorsiklo, nag-o-overtake sa blind spot. Di ba left-handed driving tayo dyan? Blind spot mo, kanan. Walang signal-signal yan. May mga signal light naman. Baka pang display lang. Ano ba kayo, mga race car? Yung race car, walang signal yan eh. Di ba? Di ba, Hattori, yung mga race car, walang signal lights yan? Bakit? Pag mag-change lane ka ba sa racetrack, magsisignal ka pa? Hindi na. Di ba? Yung simple na lang na traffic, yung sinasabi ko kanina. Bawal tumawid dito, nakakamatay. Kasi nga, ang bibilis ng sasakyan, hindi, tatawid pa rin. Maski na may AMDA naman na doon, yung AMDA naman, nakatulala lang na ganun. Hindi ginagawa ang trabaho. Di ba? Kaya nga kayo nandyan na MMDA to remind of the public that they have to follow the traffic laws. Yun nga, napanood ko isang video sa Facebook, yung isang banyaga. Banyaga nakatira na dyan, nagbablog. May mga kababaihan na gustong tumawid sa kabila. Nakalagay na nga bawal tumawid dito, gamitin ang underpass. Nung yung banyaga, tatawid, sinabihan siya nung traffic enforcer. Sir, di po pwede dito, ayan doon ka. Pero nung yung mga chicks na, yung patawid, inakampanya niya pa. Sabi nung banyaga, bawal, bakit ako? Bawal naman, bakit yung mga babae? Ginaganon pa. Pinapara pa nung traffic enforcer. Sabi niya, only in the Philippines talaga. Biruin mo, katuwang pa yung traffic enforcer sa kagaguhan. Diba? Kung na-disgrasya sila, ano sasabihin ng traffic enforcer? Sorry po. Nagmamagandang loob lang. Diyos mio. Diba? Kaya ito siguro, isa sa paraan, nakita nila bumalik ng mga wangwang. Ayan na. Kasi sabi dyan, it has been observed that these devices had been rampant causing traffic disruption. Ayan. Tapos nandito na. Meron pa siya ng sinite dito. Section 17, Article 7 of the Constitution best
in the President the power of control over all executive departments, bureaus, and offices. Okay, nire-remind lang na talagang kapangyarihan ng Presidente. Di ba? Elora at Mr. Right and Left. O, yan. Okay? So, meron na pala. Bakit hindi natin masunod yan? Kayo dyan, mga senador, congressman, alam nyo ba yung PD number 96? Pinapalalahanan nyo ba yung mga tauhan ninyo, mga personnel ninyo? Kayo dyan ng mga cabinet secretaries, do you allow your personnels to put up the wangwangs in their vehicles if they have one? It's been here. Nandyan na yung batas. Ang problema kasi sa dami ng batas na gustong isulong, hindi na alam kung ano ang susundin. Pero ito, tingnan nyo, ang utak ni Bersamin o ni JPE. Pinakita, ni-remind talaga. They went back. Ha? Ilan? Ilang decades ito? 5 decades? 50 years back. Pinapalalahanan. Insulto po ito. Pinapalalahanan kayo ni Lucas Bersamin that this law has been there for 50 years, for 5 decades, but we are not following it. Diba? So therefore, what are we? A lawless society. We have so many laws, but we are still lawless because nasa tao. Bakit? Hindi ma-implement maigi ng gobyerno ang batas na pinaggagawa nila. Ang batas ay batas lang, palamuti lang, pero during the implementation stage, they cannot do it. Kasi bakit? Kasi may pinapaboran yung batas nila. 'Di ba? Pag may kaya, pag may mayaman, pag panyero, pag kumare, kumpare, inaanak, pinapaboran. May kinikilingan yung batas. Kaya nga sabi ko, ang batas palamuti lang, para lang sa mahihirap. Pag mahirap, implemented ang batas. Pero pag mayaman, powerful, politiko, may guns and gold, ay hindi, malulusutan niya. Ipapakwash natin yung warrant of arrest. Di ba? Pero pag mahirap, oy, oblo ka kaagad. Ang bilis ng hustisya. Di ba? Implementan natin ang batas. Pero pag tulad ni Quiboloy, hindi makita. Ipapakwash pa daw, may paraan pa para makwash ang warrant of arrest. O di, free as a bird siya. So his bird will continue, what? Tuka-tuka. Diba? Yung bird niya, patuloy na manunuka. At may sisirit. Yan po yan. Tignan nyo, ha? Ngayon ko rin to alam, Meron pala. Diba? Yung utak ni Apo Lakay, nakita niya na. Pero sinalaula ng mga government officials and personnels. Why? Because silang pinatutungkulan dyan, Tapos ito, no, may mga salaula rin tayong mga kababayan na mga recto. Alam nyo na, recto. Recto boys. Hindi po yan si Budget Secretary, si Finance Secretary Ralph Recto. Hindi po yun, Yung gawang recto. Pasensya na po, Secretary Ralph Recto, hindi po kayo, no? Ano yan? Ate B yan, si Ate B. Mabait po si Ate B. Walang masamang tinapay kay Ate B. No, sa kay Secretary Ralph Recto, baka nga, pwede ba kay tawaging ninong-ninang? Parating nyo nga to kay Ate B. Ate B! Pwede ba? Mabuting tao po yan si Ate B. Idol po yan. No, pinanonood ko po pelikula niyan si Ate B. Sensya na kayo mga kababayan. Under the weather kaming lahat dito after ng spring break namin, yung vacation namin, Elora. Ay tiyang, natamaan tayo ng weather. Lamig. Ang lamig sa North California, pagdating namin dito sa lugar namin, 97 degrees. Ito, naalala nyo to? Vicks Inhaler, Vicks Vaporub, may Vicks Pang Candy. Ang tawag ko nga dito, Vicks Singhot, Vicks Pahid, at Vicks Sip Sip. Yung pong Vicks Vaporub na candy, meron po sa Costco. No? Pag may sore throat kayo, nagdi-drip dito. Si Ilocana ka na. Meron akong post-nasal drip. Dito lumalabas lahat.
Kaya ko po ginanon si Ilocana kasi NP po yan. Nurse practitioner po si friend nating si Ilocana ka na. No? Shout out sa iyo, Ilocana ka na. Ayun na naman nakalimutan ko, magtatampo na naman talaga sa akin. Nagtatampo na yan. Kaya hindi ganong nanonood sa akin yan. Hindi, friend po natin yan, si Ilocana ka na. Bait po yan. No? Okay? So tandaan ninyo yan ha. Now, dito po sa nakapaloob na AO number 18, hindi ko na po basahin yung sa balita na yon, no? Meron yan, Section 1, Prohibition. Oh. Prohibit. All government officials and personnel are hereby, directing na, dinidirect na, prohibited from utilizing sirens, blinkers, and other similar gadgets that produce exceptionally loud or startling sound, including dome lights, blinkers, or other similar signaling or flashing devices. This is just the same as PD number 96, series of 1973. Ini-echo lang ulit, pinapaalala ulit. Paano pag wala na ang Pangulong Bongbong Marcos, iba na ang presidente kung si Tamilmil na, balik ulit kasi tulad ng ginawa ng tatay niya. Ha? Mga privilege ulit. Diba? Sino ang pasaway? Sino pasaway? Sino ang pasimuno ng pasaway? Sino ang leader ng pasaway? Hindi yung mga nasa government officials and personnels because they think we are in the government, we are holding you through your neck. Hawak namin kayo sa leeg. Buti sana kung communist form of government tayo, hindi. We are in a democratic state. O democratic state nga tayo. Pero mataas pa rin kami. Mga elitista kami. Mga alta kami. Magbabow down kayo sa amin. Ganyan po yung mga trabahador sa gobyerno. Tingnan ka ng ulo hanggang paa pabalik. Na-experience po namin yan. A-apply lang kaming passport, oh. Yung babae. Tingin doon sa amin. Ganun kami. Kung hindi lang ako sinampal ko na eh. Talagang observant kasi ako, mga kababayan. Observant talaga ako. Diba? O yan, pinapaalala lang nila. Unauthorized and improper use of signaling or flashing devices by government official employees shall be dealt with accordance with applicable laws, rules, and regulations. O yan, puro lang tayo reminder, pero ang tanong, nagagawa ba? Ha? Lalo na, mamaya, lalo na, tandaan nyo to ha, lalo na. Tandaan natin yan, section 1 na yan, babalikan natin yan. Exemption, in accordance with PD number 96. Yun. Diba? Bakit hindi nyo ito magamit-gamit? Bakit hindi nyo i-implement, ipatupad? Kasi, if you can get away with it, you can get away with it. Hanggat makakalusot. Yan. O ngayon, ipaalala natin sa kanila, meron palang Presidential Decree 96, series of 1973 na hindi nyo ipinatutupad because you are what? Weak. Mga salaula kayo. Ayan, yung exception number section 2, yung mga exemptions, yan lang. Diba? O ito pa, dinagdagan lang, ha? In this light, all government officials and personnel are hereby reminded that use of sirens, dome lights, blinkers, and other similar devices can only be under exigent, pronunciation, or emergency circumstances. Yung ibig sabihin ng exigent ay emergency, or situations, or to ensure the expedite and safe passage of emergency responders. Ang gagawin naman itong mga kababayan natin, gagawa pa rin ng mga paraan ng kasaluulaan yan. Oo, sinasabi ko sa inyo. Ito pa, inutusan ng DOTR, in coordination with other concerned agency, is hereby directed to review, evaluate, and update existing policies and guidelines to ensure the effective implementation of this order, subject to existing laws, rules, and regulations. Now, pag meron pa ring mga ganyan, ito po, official gazette na to. This is now an order. Kung ito, meron pa ring mga nakalusot, may problema ang DOTR. Kailangan magpaliwanag dyan kung sino man yung nag-i-issue ng blinkers na yan.
'Di ba? Mamaya malalaman nyo kung sino lang ang pwedeng mabigyan yan. 'Di ba? Sabi, AFP, PNP, NBI, and emergency personnel such as fire trucks and ambulances. Wala nang iba. Okay? Repel. Sino yung mga nire-repel? No? All issuance, orders, rules, and regulations or parts thereof which are inconsistent with the provisions of this order are hereby repealed or modified accordingly. Separability. If any provision of these orders is declared invalid or unconstitutional, the other provisions not affected thereby shall remain valid and subsisting. Effective. Yan daw. Effectivity. Nailathala na po ito sa Official Gazette nung bago lumipad ang Pangulo papuntang Washington, D.C. Pero po itong AO number 18 ay napirmahan nung March 25 pa. Ang pumirma dyan in behalf of our President is si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan, may kopya pa yan, certified copy, ganyan. Nasa Official Gazette na po ito. Now, aside from that, lumagda rin ng isang executive order ang Pangulo. Ano yung nilalaman ng Executive Order number 56? Regulating the issuance of low-numbered protocol license plate to government officials. Ito po yung pagbibigay ng mga low number sa mga license plate sa mga government officials. Binago rin po. Whereas Executive Order number 400 series of 2005 as amended authorizes the assignment and issuance of low-numbered license plates to motor vehicles used by high-ranking government officials. It has been observed that complaints about the proliferation and unauthorized use of protocol license plates continue to increase over the years. Tignan yung kagaguhan, ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, hahanap ng paraan ang mga kababayan natin na gumawa ng kabalbalan. Hindi sila natatakot gumawa ng kabalbalan, no? 'Di ba? Ayan na naman yung Article 11 about the conduct of the public office, 'di ba? Ito, may Republic Act. Republic Act number 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standard for Public Office. Tingnan nyo, may nasa Constitution, may Republic Act pa. Another one, may Republic Act number 4136 or the Land Transportation and Traffic Code. No person shall falsely or fraudulently represent as valid and enforce any driver's license, badge, certificate, plate, tag, or permits which is delinquent or has been revoked or suspended. Tingnan nyo. Di ba? Meron pala nitong mga to. Ito ba alam ng mga nagtatrabaho sa LTO, sa DOTR? Kasi ang LTO, MMDA, o whatever, MMDA nasa presidente yan eh. Ang LTO na under ng DOTR. Di ba? Ano laman itong na to, EO 56? Sino lang ba ang dapat magkaroon ng mga low-numbered license plate? Ayan po, yung chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Wala po yung 12 and 13. Nandyan si Presidente, Vice President, Senate, Speaker. Mukhang minodify po minodify nila Chief Justice of the Supreme Court, Cabinet Secretaries, 6, Senators, 7. Hiwalay pala si Speaker, saka si Senate President sa sa Senators and Members of the House of Representatives. Kasi nga mataas. 7 and 8, Associate Justices of Supreme Court, Presiding Justice of the Supreme Court, Court of Tax Appeals, Sandigan and Solicitor, 10. Chairperson, inamen nila Okay? All other officials with a equivalent rank as the above authorized officials may be allowed to use protocol license plates upon the recommendation of the LTO, the Secretary of DOTR. The Associate Justices of the CA, CTA, and Sandigan Bayan may also be allowed to use protocol license plate upon the recommendation of... Okay? Yan na yan, Nakita nyo yung numbers. Now, may nawala dyan. May nawala. Sabi po sa politiko, goodbye 16. Yun. RTC judges stripped of protocol license plate privilege by Marcos. Ayan. Nawala daw yung mga regional trial court judges. Nawalan sila ng yung privilege.
Okay? So, balikan natin yung chart na yan. Nasaan ba sila? Presiding Justice Court of Appeals? Ay, wala nga. Nawala nga sila, mga kababayan. Agoy. Oh. Ganun talaga, binago eh. So, wala kayo. Hindi kayo prioridad. Okay? Now, punta tayo dito sa mga mambabatas na wini-welcome po yang pagtatanggal ng sirens, blinkers, loud horns, or whatever have you, does distract people on the road, distract the flow of traffic, distract the drivers. Sino? Balita ng Inquirer. Hindi ko na po chachap-chapin kasi sa politiko chap-chap eh. Pero ganun din naman yung nilalaman. Tulad ni Senatora Grace Po. Dito po sa Inquirer, meron silang article. Poe, Villanueva, JB, Hale, Wangwang ban. IME says it's unrealistic. Kita nyo na? Sabi ko sa inyo kanina eh. Merong kokontra. Sino? Yung kapatid ng Pangulo. Lagi na lang pong kumokontra. Mamaya sasabihin natin yung ano niya, yung gusto niya mangyari, no? Okay? Unahin natin muna si Senator Grace Po. Sino ba mauna dito? Si Joel Villanueva. Senate Majority Leader Joel Villanueva and Senator Grace Po and JB Ejercito held the President order in separate statements. They all agreed that government officials must set an example to their constituents, especially in the face of the worsening traffic conditions in the country. Let's reject the wang-wang mentality, sabi ni Villanueva. Okay yan. Huwag na po tayong dumagdag sa kalbaryo ng ating mga kababayang araw-araw na tinitiis ang traffic sa iba't ibang lugar sa bansa. Okay, maganda po yung sinabi niya. It's about time, he said, that the sale of sirens, blinkers, and dome lights and other similar emergency devices be limited to vehicles for official use by the Armed Forces, NBI, PNP, Fire Department, and hospital ambulances. Yun ang sabi ni Villanueva, which is, he is echoing the PD number 96 series of 1973. So therefore, alam niya. Ba't di ka ngayon hindi mo hindi mo in-implement, di ba? Anantay mo pa ang presidente. Po, meanwhile, said government official must lead the way in shunning abuse and the display of self-entitlement on the road. Quote, pantay-pantay tayo dapat kahit sa kalsada. Ang biyahe ng government officials ay kasing importante rin ang biyahe ng ordinaryong mamamayan. Politikong-politiko. Kung may wangwang, paano mararamdaman ng taga-gobyerno ang sakripisyo ng ating mga kababayan sa araw-araw na trapiko? Sa bagay, no? The best experience is to really in actuality yung maranasan mo. 'Di ba? Sabi nga nila, yung mga noon yaba-yaba. Yung bayaran ng tuition fee sa school. Kung hindi ka full payment, installment basis ka, at hindi ka scholars, pipila ka ng mahaba. Yung mga scholar, nagyayabang. Hindi ko naranasang pumila dyan. Kasi scholar ako, matalino ako. So, wala kang sarap sa buhay. Wala kang maikwento, kundi yung katalinuhan mo. Sometimes, you have to go out. Ako, naranasan ko yun 1 year eh. Bago ako nag-scholar. Ayun. At least naranasan ko. Sa Adamson. No? Installment din ako. Haba ng pila, mga kababayan. No? Ang maganda, may mga kabrad ka sa akasis. Di ba experience din yan? O kaya may barkada ka doon, usap kayo, kunwari. Yung classmate mo na talagang body-body o sis na kayo. Brad! Uy! Lika! Sasabihin mo sa likod, kasama ko yan. Pinapila, nauna lang ako. Pero pag may magandang kolehiyala doon sa likod, Miss, ako na ang pipila sa'yo, upo ka na lang.
Gentleman na gentleman, di ba? RN 2 cents. Ganun po kami. Mayari ka pag senior na yung ano, hindi yan. Hindi tayo masyadong matanda rin. Di ba, Lola Carclea? Ganun po kami nung 4th year kami. Kaya kabrad ako dun eh. Ano. Pai, ganda yun. Layo niya eh. Kausapin mo. Eh, nung malapit na kami. Ikot po kami haba nun eh. Sa may CS noon. Ewan ko lang paano nabayaran ngayon. I think automated na yata sa Adamson. Eh no, walang ganun. Pila kami haba. Sabi nung brad ko, Pai, maganda to. Salud. Kausapin ko, naku ba, baka member ng prat yan, mahirap na, yari tayo. Madadamay pa yung org natin. Di ba, RN 2 cents, yung mga, di ba, Elora, di ba, paano ba yung kay Mr. Right and Left? Ano bang maikikwento ni Mr. Right and Left dyan? Ay, napakwento naman ako sa inyo, di ba? Tama naman po, si Senatora Grace po, no? Kailangan i-experience ninyo. O yan, may experience ninyo. O, ngayon, pag nasadla kayo sa traffic, ano gagawin ninyo? Call a friend. O di kaya, Manong, MMDA. Government ano po ako eh. O, hindi eh. Kasi may numero sila. Pag nakita yan at nasadlak sa traffic, baka pwede na. O, dito na kayo sa busway. Di ba? May extension pa rin. Yung nga lang, wala na yung wang, weng bin, alis Pinas. Hindi po pinapalayas ang mga inchik ha. Kasi wang eh. Ano pa ang sabi dito ni Ejercito? Si Ejercito naman. The feeling of entitlement. Yan. Happy po si Ejercito, no? Happy po siya. Pero, yung isang ate ng bayan na maldita, si Super Biatch, hindi na po siya super ate. O, dagdagan natin. Super ateng Biatch, super ating maldita, nagmamaldita na naman po. Hindi po siya pumapayag. Yan ang sabi niya. However, Marcos' sister, Senator Amy Marcos, opposed this outright ban, which she said was unrealistic. Quote, the use of sirens and other signaling devices should not be banned outright but should be heavily regulated. There are valid uses for these types of equipment. In an interview with Senate reporter, Senator Marcos said the prohibition should be on a case-to-case basis. Maganda naman yung outright ban sa ating mga wangwang. Pero para sa akin, hindi makatotohanan yung outright dahil alam naman natin may mga okasyon. Kung dumadaan ng presidente, halimbawa, ang mismong Pangulo at kapag may bisita tayo na head of state din galing sa labas, alangan naman nating paghintayin sa traffic. Huwag namang ganon. Yung blanket authority naman, AFP, PMP, baka naman hindi emergency yun. Siguro naman pwede rin ipatune, fine-tune yung pagkasulat. Eto po. Sa akin, unang-una, gagamitin ko na lang po yung sinabi ni Senatora Grace po. Pantay-pantay na tayo. Experience is the best. Yun naman kay JB Ejercito, the feeling of entitlement of Tambalina. Ayan. Kasi nasanay siya sa wangwang. Kasi nga po, wangwang is her friend. Ngaw-ngaw is her best attitude. Di ba? Huwag niyong alisin si Wangwang. He is my friend and I like to ngaw-ngaw. Mas gusto niya pang dumami ang kalbaryo ng mga underprivileged. Kasi nga, hindi niya naranasan. Hindi niya naranasan sa tanang buhay niya. Wala nga siyang maikwento dun sa Made in Malacanang. Ang naikwento niya, naglakbay siya sa disyerto. Bakit? May traffic ba sa disyerto? Di ba? Tapos sabi niya, paano daw kung may mga head of state? Siyempre, planado yan. May schedule. Di gamitan mo ng pulis. Dahil ang pulis o MBI, AFP ay may wangwang.
Tanga! Gusto niya pa rin magkaroon siya ng wangwang. Eh yun na lang numero 7 mo, privilege ka na eh. Alam na nila eh. Mapakita mo lang yan sa pulis o sa MMDA. Mamang pulis oh, namamadali ako 7. Baka pwede naman escortan nyo ako. Pwede naman yan. Nasa pakiusapan yan, nasa protocol yan. Diba? Oh. Diba? Huwag ka nang umepal dyan. Ang ano pa, Senator Amy Tambalina, ha? Kung gusto mo, magpresidente ka sa 2028, then you can put it back. Huwag mo nang anuhin yung PD number 96 ng tatay mo. Di ba mga kababayan? Oh, ayan. So, kumokontra si Tambalina, wag daw i-regulate na lang. Hindi niya iniisip na marami pa rin na mga kababayan nating mga salaula na gagawa at gagawa niyan. Eh kung talagang inalis, oh, di ba? Dapat din ang LTO at ang kapulisan, ang MMDA ay ipatupad maigi yan. Ipatupad nyo yan. Ha? Hindi yung ningas kugon lang kayo. Okay? O, ako may nabasa ako dito kanina eh. Na yung PNP, no? Eh, parang ano yan? Yung, hindi ba PNP yun? O baka yung ano lang? Si Kibuloy yata. Pag iigtingin ang manhat. Oh, ito. Isama natin ito. Nakita ko. PMP to be stricter versus illegal wangwang use after Marcos order. Correct! Oh, sabi po ni spokesperson Jim Fajardo ng PNP, si Colonel Jim Fajardo, we will be more strict in the enforcement po nitong Presidential Decree 96. Oy, mali ka. Ha? AO order yon. O, tingnan nyo, alam na alam nila yung PD96 eh. Bakit hindi ginamit kay Digong? Kasi si Digong, kamay na bakal para lang sa mga, yung maliliit, pero yung mga alipuris niya, mga gunggong. But like I said, even prior to the issuance po ng EO18, the Highway Patrol Group has been enforcing the provision ng PD96. Okay, very good. Ha? Ayan. Dapat kung merong siren and blinker, may numero 7 o anong numero na nandun sa pinakita natin sa chart, stop it. You stop that one. Huwag kayong matakot. Di ba? Dapat nga yung mga pulis diyan sa ano, merong ano eh, may holster sila eh. Kasi yung mga, hindi nyo alam kung armed and dangerous yung mga kunwaring ganyan. Yung pala, mga hindi pala dapat mabigyan ng license plate na ganun. May siren, yung pala, mga holdapper, mga kriminal. Oh, dapat yung police always on alert. Oh, ito pa, sabi ni Colonel Jim Fajardo, wala po tayong sisinuhin sa pag-implement at pag-enforce po ng PD96 regardless kung ano po ang estado nila sa buhay. Correct. Maski na si Pangulo yan. Kung walang escort ng police, stopin mo. Ayun ang sabi niya eh. Walang sisinuhin. Correct. Oh. Meaning, you are doing just your job. Very good. Okay? O, nahanap natin. Na-save ko, hindi ko lang nakita kanina. Now, sinasabi ko sa inyo, a day after yata ito, wala pang 24 hours, may video akong ipapakita sa inyo. Ha? Okay? Ito po. Ayan, panoorin nyo. Saglit lang to. O, ayan. Yung driver, o yung sasakyan na may numero 7, tinitikitan ng MMDA kasi pumasok sa busway, tumakas. Ito po. Ayan, nahuli naman pala siya, hinabol siya. Ang tanong, sino yan? Ha? Kapulisan, sino yung laman nung 7? Sino yung driver? Yari kayo. Buti naman sa inyo. Oh. Ang sabi dito ng ABS-CBN, SUV na may plakang 7, tumakas ng sitahin sa pagdaan sa busway. O ayan, ha? Yung 7, sino yon? Di ba senador? O, sinong senador yan? O baka naman,
tauhan ng senador. Ay nako, walang dapat itago. Transparency. Nananawagan tayo ng transparency sa kapulisan. Kasi nakita nyo sa video, hinuli siya, PNP. O sino yan? Sino? Ha? Ilabas nyo yan. Meron din pala dito ilang pulis na sita rin. Oh, sige, sitahin nyo lahat. Sabi kasi ni Colonel Jim Pardo, wala silang sisinuhin. Maski na si Presidente, siyang pumirma yan eh. Pag si Tamilmil, naalala nyo si Tamilmil? Baka naman si Tamilmil. No comment. O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.